Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Alam mo, sa totoo lang, mahirap matulog niyan. Maninikip yung dibdib niyan. Kaya sana hindi naman sila bangungutin in the process o kasi kailangan talagang makita ng taong bayan na managot yung mga nag-aabuso ng kapangyarihan, magtanda para yung mga susunod na henerasyon ng mga political leaders nyo na yan, talikuran nyo na yung ganyang kalokohan. Ginawa na yan ng kung sino-sino mga leaders sa mundo in world history. Kung nagbabasa ka lang ng world history, ginawa na yung mga purging na yan na mindsets, sila Hitler, sila Pol Pot, kung sino-sino pa, and it did not end well for them. Kaya magtataka ka rito sa mga ito, they were given that chance, 6 years, grabe yung mandato kay Duterte noong 2016. Yung naniniwala sa kanya, daming nagsapalaran sa kanya because they wanted change, Tapos the very same people na nangako sa kanila ng change, sino pa pala yung papatay sa kanila, magpapahirap. Bakit nila sinayang yun, Yung bang, di ba kayo nagbasa ng history man lang sa elementary at gagawin nyo yung alam nyo na palaging hindi magandang ending dun sa mga ganyang gawain. Kaya nga, and alam mo yung kagaya niya, nila Panelo, nila kung sino-sino yung mga magsasalita, iinsultuhin ka lang, insultuhin ako, it's as if it can change the course of the ICC investigation. No matter what they say, insultuhin man nila ko o lokohin nila yung publiko, yung ICC investigation will just take its course. At pero time and again, palagi ko ngang nire-refresh yung memory ng mga viewers or listeners tuwing interview ko na nung final namin yung ICC, I can remember the same people na proudly, confidently saying na, wala yan, news clippings lang yung basihan, walang tainted yung mga testigo, questionable, ganyan, basura lang yan, basura. Biglang nag-declare ng preliminary examination. Ito na naman, wala yan, ganito, withdraw. And yet, tuloy-tuloy yung progreso ng kaso. Tapos yan, dumating dito yung ICC at mismong sila na nag-confirm nun. So, nung December, tapos nandito na tayo. Yun nga, based on our information, palapit na tayo ng palapit dun sa most important issuance of warrant of arrest. Di sinabi natin di ba, na late second quarter lalabas yung warrant. Remember, lang ito, I'm getting the information from persons who are privy to the investigation. While it is true that the ICC is engaging with me as part of the first who filed the communication with the ICC. Pero yung mga updates sa progression na investigation, bawal yan na makuha, na sabihin nila sa akin directly. So I'm getting it elsewhere. At ito naman, sabi ko nga, simula nung pag-update sa amin ng preliminary examination, investigation, pati yung pagbasura nung apila ng gobyerno at that time, tapos yung itong pagpasok sa Pilipinas, lahat yon ina-update ko And so far, I may be off by a month or two, but generally, doon sa ballpark, doon sa window. Ang nakalap ko nung early part of the year is lalabas ng late second quarter of the year yung warrant. Now, sabihin mo nang mag-spill over pa pag sinabi kasi late second quarter, late May, June yan, Assume mo na mag-spill over ng July.
basta't mga ganun ang tansya, no? Ang estimate. Kasi ultimately, the prosecutor will file the application for warrant sa pre-trial chamber. Then, yung pre-trial chamber na ang magde-decide at mag-i-issue ng warrant na yon. Historically, tinitignan yung mga track record ng mga pre-trial chambers. Pagka nag-file ng application for warrant, kung gaano katagal lumalabas yung warrant, between 30 to 60 days from the application of the warrant. Kaya, yun lang yun. We will just extrapolate from there. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog